tatambakan ng ebidensya si Sara Duterte sa oras na umuusad po yung impeachment trial. Yari siya dito sa grupo nila Congresswoman Jervil Luistro, ang ating lead prosecutor dyan po sa Senado sa impeachment trial. Hoy! Naku po, napakaraming ebidensya Very strategic po yung ginawa dito nila Kong Jervil. Sige, isa-isahin po natin at i-remind natin ng taong bayan, ipaalala natin ulit sa kanila, lalo na sa mga dilis, bakit kailangan matanggal si Sara Duterte sa pwesto, ano yung mga kasalanan niya, isa-isahin po natin yan. Alright, magandang araw po sa inyo, magandang gabi, magandang umaga sa mga ka-coffee natin. Mga nakikinig dyan sa Visayas, magandang araw po sa inyo, Luzon. At of course, Mindanao, hello po sa inyo. Yung mga taga Davao, shoutout po sa inyo. Ingat po dyan sa baha, no? Of course, yung mga nasa ibang bansa, magandang araw po sa inyo. Tatambakan po ng ebidensya, sandamukal na ebidensya ang ipipresenta dyan po sa impeachment trial dyan sa House of Representatives. Wait lang. Tatambakan ng ebidensya mula sa House of Representatives. Nagkakamali tuloy tayo, no? Na ipipresenta nila dyan sa Senado. Alam mo ang ginawa nila ka-coffee dito, nila Kong Jervil? Magaling 11 sila, di ba? Na mga public prosecutors. Kasi meron pa po mga private prosecutors. Yun po yung mga lawyers na tutulong po sa kampo po nila Kong Jervil. Para tuluyan ng maipakulong itong si Sara, not maipakulong, no? Ma-convict. Ibig sabihin po, yung administrative penalty niya ay perpetual disqualification. Ma-convict sa kanyang impeachment case. Matindi po yung mga resibo ng prosecution. At matindi po yung kanilang strategy dito at ipupukpok nila yan kay si Sara Duterte. Ikaw makawat ka winaldas mo ang pera ng taong bayan. So hinati-hati po nila yan. Ang problema ni Sara dito, sandamukal po yung mga dokumento na magpapatunay na improperly ginamit niya yung kaban ng bayan. Example, yung mga recipients, yung mga resibo na tumanggap kumano ng mga recipients ng confidential funds, sabi ng NBI, dinoktor yung mga pirma na yan. Mga dokumento pa lang ka-coffee, mga dokumento pa lang yan. Bank records. Sa bank records, patutunayan yung unexplained wealth. Bakit napakarami mong pera? Bakit may bilyones na pumapasok sa bank account mo? Saan galing yan? Ikaw ay government official, ang declaration mo sa iyong salin ay 88 million lang. Pero bakit sandamukal yung mga salapi na yan? Sa hearing po ng House of Representatives, hindi pa po natin nabuksan yung kanyang mga bank records. Ang binuksan lang po, ang napag-usapan pa lang po dyan, yung mga flagged, yung mga suspicious transactions na 500,000 and above ng Anti-Money Laundering Council. So kung alam niyo yung passbook ka-coffee, kung may passbook kayo, 'di ba, sa bangko, andiyan dyan yung ating mga bank transactions, labas-pasok, 'di ba? Debit credit yung mga pumapasok diyan. Nakadetalye po diyan. Halimbawa, 100,000 may pumasok, may 200,000 na pumasok, may lumabas na 50,000. Yan po yung bank transactions. Hindi pa natin nakikita 'yan. At sa oras po na umusad yung impeachment trial, makikita na po natin yan. Yan po yung tinatawag natin na mga bank transactions. Wala pa tayo doon. Ano yung lumabas sa House of Representatives? Yun lang po yung mga na-report sa Anti-Money Laundering Council. Ang policy kasi natin ngayon ka-coffee, kapag may pumasok po sa iyo na pera na above 500,000, ire-report ka sa Anti-Money Laundering Council and you have to explain saan galing yung salapi na yan. O kung hindi ka man makapagpaliwanag, naka-note po yan. May pumasok na ganitong pera, it is unexpected. Nangyari sa akin yan. Ang yaman ni ka-coffee, may 500,000 na pera pumasok Correct. Yung kasagsagan ko sa YouTube, noon kasi malakas pa ang kita sa Facebook, sa totoo lang. May pumasok sa akin na pera, 500,000 na ipon. Monetize ako Pumasok sa akin, alam mo, hindi ko nakuha. Nasa ibang bansa ako noon, ang yaman ni ka-coffee, nasa ibang bansa. Hindi pa ako nagvo-vlog, madalas ako sa ibang bansa, Europe pa. Hindi sa nagyayabang, no? May mga trabaho tayo dyan, may mga projects tayo abroad. So, nasa ibang bansa ako. So, tinawagan ako sa telepono ko. Diba? Ako, pag nasa ibang bansa, naka-airplane mode ako. Kasi, syempre, baka i-charge ka ng kung ano-ano. Hindi ko natatanggap yan. Pagdating ko ng Pilipinas, tumawag ulit yung bangko. Hindi ko makuha yung pera, yung sahod ko, sa pagvo-vlog. Kasi, above 500,000. Hiningian pa ako ng proof na sahod ko yan sa pagbablog. Totoo ito, hindi ako nag-iimbento ka-coffee. Kailangan ko pa ipakita yung screenshot ko ng YouTube channel ko, ng Facebook ko. Pakita ko yung screenshot at ganito yung monetization ko.
Kasagsagan that time. Yung mga nagbo-vlog, alam nyo yan noon. Napakalaki po ng kita sa Facebook. Ang laki talaga. Lalo kapag nagvo-viral ka, ngayong gatiting na. As in gatiting. Kung dati malaki, as in ngayon gatiting. Kasi halos lahat sa Facebook na. Siguro sa isip ni Facebook, malulugi na tayo. Ang punto ko, yung nasa report po ng AMLC, yan lang po yung mga flag, yan lang po yung mga katakataka, kaduda-duda, suspicious accounts po yan. Ibig sabihin, yung below 500,000 doon, hindi pa natin nakikita. Kung yung total ay 6.7, yung malalaki pa lang yan. Yung mga butal na 400,000, 300,000, 100,000, wala pa po yan. Mabubuksan po yan once na umusad ang impeachment trial. Yan yung sinasabi natin na bank records. Diyan pa lang lulubog si Sara Duterte. Tambak siya dyan sigurado. Yung reports ng AMLC, yung reports, yung hawak ng ombudsman na salin ni Sara Duterte na hindi siya nagde-declare ng cash on hands. Cash on hands? Di ba? Yung pagiging board member niya sa isang kumpanya despite being the Vice President of the Philippines, bawal yun eh. Conflict of interest yun. Bakit board member ka pa rin na isang kumpanya? Asan ang dokumento mo ka-coffee? Nasa SEC. Securities and Exchange Commission. O dili, sige, debatihin nyo ako dyan sa comment section. Sabihin nyo nagsisinungaling ako. Mga dokumento yan lahat. Isa pa. Yung mga testimonya sa congressional hearings ng Quadcom. Yung panunumpa ng mga witnesses na sinasabi nila may bribery. Sinusuhulan sila ng 30,000. Yung procurement head. Sinusuhulan sila ng 50,000 a month. Oh, lubog siya dyan. Article 1, misuse of confidential funds. Napakabigat yan, di ba? Article 2, unexplained wealth. Remind lang natin yung ating kababayan dyan. Article 3, yung bribery. Article 4, yung kanyang pagbabanta sa buhay ng ating presidente. So, ang ginawa po dito nila kong Jervin Luistro, hinati-hati nila. No? Merong lead, may isang mambabatas, syempre lawyer yan, no? Lead po siya mag-handle ng ganitong article. Kumbaga mas concentrated ka diyan, mas focus ka diyan. O article 2, ito dito kayo focus, etc. Article 3 and 4, etc. Halimbawa po, sa article 2, ang lead po natin diyan si Congressman Terry Redon. Di ba? Matibay din si Terry Redon. Bata pa na-interview namin sa podcast yan Sa Salamat PBBM Podcast, hindi nga lang ngumingit Sinusubukan pa tumali ni Paler. Ayaw talagang ngumiti Very serious itong si Terry Redon no? Ang miyembro niya si Shell Jokno. Mga veterano to mga to. Mga practicing ito sa litigation, mahuhusay itong mga to. Congresswoman Kakabag-Aw, Congressman Rog Gutierrez, Congresswoman Luistro, parte din po siya ng Article 2, no? Pero siya ang lead prosecutor natin, no? Si Joel Chua, si Laila de Lima, si Lordan Suwan, at si Jonathan Flores. Si Kong Jervin Luistro, lead po siya ng Article 1, no? Biyasa sa paghimay ng pampublikong pondo at matalas sa cross-examination, correct, ng mga manumalyang dokumento. Actually, ako magpapatotoo ka, Coffee, ha? Di ba nakikita nyo, iniimbitahan ako sa House of Representatives. Ang lakas ni Ka-Coffee, iniimbitahan. Totoo. Sa mga hearing, ini-invite ako. Lakas mo naman, no? Sabihin na naman na ibang vlogger, kayo na naman, etc. Anyway, regardless, walang inggit-inggit, no? Kasi may kanya-kanya tayong kakayahan, may kanya-kanya tayong connections, no? So, iniimbitahan ako dyan sa House of Representatives sa impeachment hearing, no? Nung magbobotohan nadyan ako sa plenaryo. Si Kong Jervin Luistro, walang binabasa. Siyempre, opening statement niya, mahaba, may binabasa siya. Pero yung tatanungin na siya, nila Congressman Marcoleta, may mga magtatanong sa kanyang congressman, wala siyang binabasa. Sasagutin niya. Head on. Kesyo ganyan yan, etc. English pa. Ang punto ko, mahusay si Kong Jervin Luistro. Kabisado niya. Kung baga sa nagde-defend ng thesis, page by page, alam niya, word per word, alam niya, kabisado niya. Napakahusay ni Kong Jervin Luistro. Sana nga maging senador yan Maging senadora yan, napakahusay, no? Article 1, siya ang number 1 ha, number 1, siya ang lead convener. Siya ang lead dyan, no? Na prosecutor. Si Kong Terry Redon, lead ng Article 2. Eksperto naman po siya sa public accountability at anti-graft law. Mahusay mag-trace ng mga nakatagong ari-arian. Naks! I think sa tingin ko rin kaso nga lang ayaw ngumiti Okay lang yan, basta yung impeach si Sara Duterte, no? Ayaw ngumiti, kahit biruin mo, ayaw ngumiti
Mamaya, panood sa atin ito ng mga taga-Congress. Sumbong tayo, no? Anyway, si Kong Shell Jokno naman, kilalang dekano, din ng College of Law, no? Dekano ng batas at eksperto sa constitutional law. Titiyaking walang lusot ang depensa sa mga usaping legal. Si Kong Laila de Lima, dating secretary ng Department of Justice. Pinag-initan lang yan ni Digong, no? O definitely, dati siyang senador. So, mga proseso dyan sa Senado, alam niya rin po yan. May napakalalim po na karanasan sa pag-usig sa mga high-profile na kaso ng korupsyon. Exactly. Si Kong Kakabagaw, bago ito sa pandinig ko, ha? Kilalang dragon, ang ganda ng description, no? Kilalang dragon sa pagpasa at pagdepensa ng mga batas. Subok na sa pagbuwag ng mga technical na palusot ng kalaban at napakarami pa po. Pasensya na yung ibang congressman, di natin nabanggit, no? Na baka antukin yung ating mga ka-coffee, no? Dahil napakarami po. Ang punto ko, tambak ang ebidensya, isampal na lang yan dyan kay Sara Duterte, babaon siya dyan. At ang pinupunto ko rin, mauhusay itong mga miyembro ng prosecutors. Wala pa po dyan yung private prosecutors. Napakarami rin na mauhusay na private lawyers. Ipasok nyo yan. Pero ang ano naman, on the other hand naman, para patas tayo, si Sara Duterte may salapi. Well-funded yan. Napakarami salapi niyan. Mauhusay na abogado rin po ang kanilang kinuha. So dapat hindi i-underestimate, again hindi dapat i-underestimate ng public prosecutors and the private prosecutors yung abogado, grupo ng mga abogado ni Sara Duterte. Dahil again nga, gagamitan nila yan ng chiching-chiching. Napakaraming pera ng mga yan, dapat ingat din po. 'Di ba? Ang problema rin natin, yung mga senador, kailangan whole of government approach, ika nga eh. Collective approach ito, not government approach. Ano ka baka coffee? Kung ano mga sinasabi mo dyan. Collective effort ito. Samahan natin ng public pressure sa mga senador. Kasi mga senador, kung botlog yung senador, halimbawa si Robin Padilla, kahit andyan na ebidensya, nakalatag na yan, makasara pa rin yan, makaduterte pa rin yan, boboto pa rin yan pabor sa mga yan. Pero hindi naman lahat ng senador bopols. May mga senador dyan na dilis din, pero pag nakitaan mo ng present ng mga ebidensya yan, may presenta sa kanila yan, baka magdalawang isip. So, i-pressure natin ang mga senador. Kayo, maging patas kayo. Nag-oath kayo. Nanumpa kayo, magiging patas kayo in pursuit of impartial justice. Yan pa yung term ninyo, di ba? Maging patas kayo. So, doon papasok yung taong bayan. Ibig sabihin, collective. Tulong-tulong tayo dito. I-public pressure natin ang mga senador na maging patas kayo. Ang mga prosecutors, they are doing their job well, very well, no? Para ma-achieve natin yung gusto nating ma-achieve, which is matanggal ang nagnakaw sa kaban ng bayan, ma-impeach. Diba? Yun lang yun eh. Sige, komento ang inyong opinion. Reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.